Hello guys, welcome sa ating bagong video. Na-surprise ba kayo sa nakita ninyo? No, kung na-click mo tong video na to dahil sa title, siguro nagulat ka no, sa mga pagbabago sa channel natin, kagaya nito. Well, explain ko to mamaya sa later part ng video. Pero ngayon guys, pag-usapan muna natin, paano ba natin i-compute o i-calculate yung fuel consumption ng ating sasakyan? Paano nga ba? Gagamitin natin yung tinatawag na full tank method. So ngayon nagpa-full tank tayo kay Blake, nireset natin yung kanyang trip meter to 0 at pupunta tayo somewhere in Mexico, Pampanga kasi may kailangan tayo asikasuhin doon. That's around 67 kilometers one way, so balikan nasa 134 some kilometers ang tatakbuhin natin. Tapos magpapagas tayo ulit mamaya para makalculate talaga natin yung fuel consumption. At explain ko rin sa video na to guys, bakit magandang malaman natin yung fuel consumption ng ating sasakyan accurately at bakit yung full tank method yung pinaka the best na paraan para magawa ito, lalo na kung hindi naman modern yung sasakyan natin, walang mga trip computer. At i-explain ko rin mamaya, kagaya nung sabi ko kanina, kung bakit nag-decide ako ng ganitong change sa ating channel. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay guys, so kakapasok lang natin dito sa NLEX, no? Dito tayo sa bandang Paso de Plasencia. Explain ko na rin muna sa inyo guys, bakit ba importante na malaman natin yung fuel consumption ng ating sasakyan. Meron tayong mga few reasons kung bakit yan. Ang unang reason is kasi malalaman natin kung tipid ba o malakas sa gas yung sasakyan natin. So paano ba natin malalaman yan? Usually, para masabing tipid ang isang sasakyan, sa city driving, kung makakakuha ka ng average of 10 kilometers per liter and above, mako-consider yun as tipid. At kapag highway driving naman, mako-consider yung 15 kilometers per liter and above na tipid. So, yun yung isang reason. So, malalaman mo kung malakas ba sa gas sasakyan mo o tipid. Para pag nagkikwentuhan kayo or may nagtanong sa'yo tungkol sa sasakyan mo, meron kang numbers o statistics na may susupport doon. Isa pang reason ay meron kang enough knowledge kung magkano yung mga gastos mo sa isang biyahe. Halimbawa, pupunta ka ng Ilocos Norte or somewhere na malayo, no? Kailangan mong tipirin mabuti yung budget mo. So, syempre, yung pag-compute ng fuel consumption, napakalaking factor niyan. Kasi malalaman mo agad kung ilang litro ng fuel yung makukonsume mo sa biyahe na yun. Di man siya super accurate kasi syempre, iba-iba yung traffic condition sa bawat lugar, di ba guys? Pero at least mabibigyan ka ng idea kung gaano karaming litro ng gasolina yung magagastos mo. At ganoon din, malalaman mo, makakapag-budget kang mabuti sa bawat trips mo. Or malalaman mo rin, no, kung gaano katipid, no, yung magagastos mo. So yun yung isa pang reason kung bakit. At number 3 reason guys, na bakit mahalaga malaman yung fuel consumption natin is malalaman din natin kung may problem ba sa sasakyan natin. Paano kung nag-compute tayo uli, alam natin yung average natin, di ba? Average natin sa city driving is 10 kilometers per liter. Tapos biglang naging na lang, nag-compute ka uli, naging 7 na lang. So lumakas ka sa gas. So malalaman, makaka-idea ka ngayon na lumakas ka sa gas. At ito yung magiging reason para ipacheck mo, palay mo, kailangan mo pala ng tune-up, may pyesa palang sira sa'yo. So magkakaroon ka ng idea. So ayun yung mga reason na naisip ko guys kung bakit mahalaga na malaman natin yung fuel consumption ng sasakyan natin. Okay guys, hello ulit. Dito na tayo sa Santa Rita exit. So far so good si Blake, wala namang problem. So now pag-usapan naman natin guys, bakit yung full tank method ang pinaka-accurate na way para makalculate natin yung fuel consumption natin. Well, may mga reasons kung bakit. Ang unang reason is yung full tank method, talagang ito yung eksaktong figures yung makukuha natin. Ultimo decimal point makakalculate mo talaga kapag ginamit mo tong method na to. Mamaya makikita natin yan. So accurate yung result na makukuha mo sa full tank method. Ano pang isang reason? Siguro nasubukan nyo na guys na may magsabi sa inyo, kamusta yung fuel consumption ng sasakyan mo?
Nagpunta kami ng Baguio, 1,000 lang nagastos ko, 1,500 lang. O kaya nasabi sa inyo, Baguio, balikan, full tank, okay na, tipid siya. May mga ganong ranges tayo minsan na binabanggit. Minsan guilty din ako dyan. Pero totoo guys, yung ganong way ng pag-calculate ng fuel consumption, hindi siya super accurate. Bakit? Diba, pag-usapan natin yung presyo. Diba, sinabi nyo nga, 1,000 pesos lang nagastos mo or 1,500 pesos. Tanda natin guys, yung presyo ng gasoline or ng diesel ay nagva-vary depende sa location. So it doesn't mean na yung 1,000 pesos mo na pinakarga ay same sa pupuntahan mo na 1,000 pesos din yung dami ng fuel na makakarga mo. Kasi nga, nagbabago yung presyo. Pwedeng mas mahal, pwedeng mas mura. Kung yung fuel gauge naman yung pagpapasihan natin, diba, isang full tank o kaya 1/4, it doesn't mean din na accurate yun guys. Yung 1/4 o isang full tank na nabawas sa inyong fuel gauge, it doesn't mean na halimbawa 40 liters yung capacity ng tanke mo, 40 liters yung nabawas sa'yo. Pwedeng 39 lang, pwedeng 38. At sometimes yung fuel gauge natin guys, very very tricky yan, tanda natin. Lalo sa mga lumang sasakyan kapag nakapark ka sa incline, nagbibigay ng false reading. Kasi nga yung gasoline mo napupunta sa one side. So yung floater natin, medyo nagbibigay siya ng misinformation. Akala natin 1/4 lang yung nabawas, pero dahil nga nakapark tayo sa incline, ang totoo, more than 1/4 yung nabawas. So something like that. So hindi talaga super accurate yung ganung method ng pagkakalculate ng fuel consumption. Kaya pinaka the best pa rin yung gagawin natin ngayon. Ito yung full tank method. Okay guys, so dito na tayo sa Lakeshore, Mexico, Pampanga. Tapos na natin yung kailangan nating gawing errands. So far, ang nabawas lang sa fuel ni Blake, nasa fuel gauge, konting-konti lang na nabawas sa full. Nasa around 72 kilometers na tayo so far. Okay, so pag-usapan natin ngayon, paano ba kina-calculate yung fuel consumption using yung full tank method. So tuturuan ko kayo guys, step by step. Step number 1, syempre una, mag full tank muna tayo. At take note sa pag full tank guys, hindi siya sinasagad na. Di ba minsan tatanungin tayo ng pump attendant na kung sasagarin ba, hindi. Kaya lang nating automatic na mag-shut off yung pump. Okay na yon, yun lang. Tapos yung trip meter natin, i-reset natin sa 0 para makuha natin yung accurate na kilometers na tinakbo natin all throughout sa ating trip. Pero kung sira yung trip meter nyo, kagaya sa ibang lumang sasakyan, pwede nyo naman picturean yung inyong odometer before, and then pagbalik nyo mamaya after nyo mag road trip, picturean nyo ulit yung odometer nyo para ma-subtract nyo yun yung tinakbo nyo. So take note nyo yun. Step number 3, mag-drive kayo for a while. Preferably mas maganda kung around 20 kilometers or more para mas ma-accurate talaga. So yun, drive lang kayo somewhere. Kung gusto nyo highway driving yung sukatin ninyong measurement, edi sa highway kayo mag-drive. Kung gusto nyo mix, pwedeng city or highway sabay. Depende lang sa inyo yun guys. And then pagkatapos nyo mag-drive, balik kayo, magpa full tank kayo ulit. Hanggat maaari guys, magpa full tank tayo sa same gas station at saka same pump nagpa full tank tayo initially for better result. Pero kung hindi naman, okay lang din. Mas accurate talaga yung kung eksaktong doon kayo sa pump na yun. Pero kung hindi nga, okay lang din naman. Basta automatic lang din. So yun yung next na step. Next is, kunin nyo na yung ilang kilometro yung tinakbo ninyo sa inyong trip meter or sa inyong odometer, compare nyo, and then i-divide nyo kung ilang liters yung naikarga ninyo sa second round ninyo ng pagpa-full tank. So example, tumakbo kayo ng 100 kilometers. Tapos, nagpa-full tank kayo ulit, lumabas 10 liters ang naikarga ninyo. So that will be around 10 kilometers per liter. So ganun lang siya kasimple guys. Mabibigyan na kayo agad ng accurate na fuel consumption ninyo gamit yung full tank method. So yun guys, dito muna ako, nag-stop over ako saglit. Kasi gusto kong i-explain din sa inyo ano ba yung mga reasons ko bakit ako nagpakita ng face. Bakit ngayon pa, after 24,000 subscribers, after 100 plus na videos, bakit ngayon ako nag-decide
na ipakita o i-reveal yung face ko sa inyo guys? Well, may 2 reasons ako kung bakit. Ang unang reason ay para for me, mas engaging ang content kapag ganito. Kapag nakikita nyo ako no, sa mukha, especially kapag mga ganitong klase ng content, mga car tips, mga car knowledge, car ideas, yung hindi car reviews. Kasi sa car reviews, okay lang kahit di makita yung mukha ko kasi papakita ko lang naman sa inyo yung mga features ng sasakyan. Okay lang yon. Pero kapag ganito, parang ganitong topic, more on talking heads dapat. No, parang kulang yung engagement. No, gusto ko mas makita nyo kung gaano ako ka-enthusiastic, ka-interesado. Gusto ko ma-express yung sarili ko while explaining yung certain topic sa inyo guys. Basta mas madali siyang i-explain kapag ganito yung setup, no. Tsaka for me parang mas nagiging interesado ang mga audience kapag ganito. At syempre dagdag credibility rin yun. Iba talaga kapag nakikita mo yung mukha nung nagsasalita, no. Parang mas credible yung source, yung sinasabi niya kasi nakikita nyo ako. Tsaka gusto ko rin ipakita sa inyo guys kung gaano ako ka-enthusiastic, gaano ako ka-excited, lalo na kapag nagre-review tayo ng mga bagong sasakyan. Yun, kaya ako nag-decide na ipakita yung mukha ko. Yun yung reason number 1. Reason number 2 is para sa akin mas madaling mag-shoot at mag-edit kapag ganito. Nakikita nyo yung mukha ko kasi meron ako mga videos like talking heads yung kailangan, di ba? So hindi ko na kailangan maghanap ng mga B-rolls or mga other kind ng videos na pwede ko ipang tapal kapag nagsasalita ako. At saka kapag medyo nahagip ako ng reflection, hindi ko na kailangan tapalan yun ng ibang klase ng video. Kapag ganito, yun, nakikita niyo yung mukha ko, no, mas mabilis yung pag-shoot ko at mabilis din yung pag-edit ko. So yung workflow ng pag-create ng videos guys, malaki yung mapapadali kapag ganito yung setup. Kaya nag-decide ako na ipakita yung mukha ko. So yun lang guys, yun yung mga 2 reason na naisip ko kung bakit ngayon ko ito ginawa. So masanay na kayo overall sa mga susunod nating mga videos. Ganito na yung itsura na makikita ninyo, no? Makikita nyo na yung aking face. No? So yun lang guys, punta tayo sa next part ng video natin. So ayun guys, nakabalik na ako from Mexico, Pampanga. Dito tayo ulit sa Shell gas station yan na pinagpagasan natin kanina. Same pump din yung pinagpagasan ko, full tank ulit, automatic. So overall, kung nandito sa ating trip meter ay 140 kilometers yung tinakbo ni Blake. So 140 kilometers. So ilan naman dito sa gas natin? Nakapagpagas tayo ng 10.59 liters. So tingnan natin kung ilan yung fuel consumption niya gamit tayo ng calculator. 140 kilometers divided by 10.59 liters equals 13.22 kilometers per liter. So yun yung fuel consumption ni Blake. Kagaya nung sabi ko kanina, sa highway 15 kilometers per liter yung mako-consider natin na tipid pataas. Pero ito guys, take note mixed city driving ito kasi hindi lang tayo pure highway. May mga dinaanan tayo from NLEX to North Caloocan na sobrang traffic kanina. At tanghaling tapat, naka full aircon tayo plus yung speed pa natin na 90 to 100 kilometers per hour yung takbo natin kanina. So for me, yung 13.22 kilometers per liter, mako-consider na rin natin yung tipid given pa yung age ni Blake. So yun, guys, nakita natin yung pag-compute ng fuel consumption using full tank method. Kung meron pa kayo naiisip guys na mga method sa pag-compute ng fuel consumption ninyo, pwede nyo namang i-comment down below na lang. Excited din ako makita kung ano pa yung mga way na ginagawa ninyo. So kung nakatulong sa iyo yung video na to para magka-idea ka kung paano computein yung fuel consumption, click mo na may like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!